Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Kayo po yung nanonood, nakikinig dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Kumusta na po kayo? Kumusta po ang inyong mga weekend? Sana po ay ang biyaya ng Panginoon ang patuloy niyo po nilalasap at patuloy po ninyo nilalakaran. Kayo po yung nakikinig at nanonood dito sa Family Matters ng 702 DZAS. Kami po ang inyong mga lingkod. John Milan, kasama si Tess Dimasin Milan po. Magandang umaga. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat ng mga tatay, nanay, mga anak, of course, lolo, lola, tito at tita, at mga tiyahin at pamangkin. Lahat po ng kabilang sa pamilya, lalo sa mga solo parent, kumusta na po kayo? Ang dalangin na aming puso ngayong araw ng Lunes ay patuloy na tayo po ay makalakad sa mayamang biyaya ng Panginoon, and let us claim God's faithfulness sa ating mga pamilya. Ngayong umaga ay nagpapasalamat tayo sapagkat kayo nga po ay nakikinig sa Family Matters sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Kagapay kami ng Sambayanan. Isa kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at kasapi po sa KBP, kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. You can also listen or watch online through live streaming sa febc.ph sa pamamagitan rin ng Facebook page at sa YouTube channel. Itatype nyo lang 702 DZAS FEBC Radio TV. Tayo rin po ay napapanood sa channel 185 sa Signal TV sa pakikipagtulungan ng GCTV. Kaya naniniwala po tayo na ang ating pong broadcast na ito ay maaaring maging instrumento as we share it to our friends and family and loved ones, na dalangin natin na kami dito sa FEBC DZAS ay patuloy na maging instrumento ng Panginoon para sa inyong mga pamilya. Sa araw na ito, sweetheart, ay meron ka mababatiin. Ay, happy birthday sa aking anak na si Clarence. May 12. Sa ating kumare, May 1, si Levi. Levi Vergara. At si Teacher Levi Vergara at ang Ate Auring de Leon. Happy birthday po sa inyo. Ayan. At ganoon din pala si Denny, Pastora Denny. Angkaw, yan. At happy birthday sa inyong lahat na nakikinig at nanonood po sa amin sa araw po na ito ng Lunes. At ngayon po ay nais po natin na bigyan daan ng pagbasa ng salita ng Panginoon na ating pong paghahalawan ng ating family chat sa araw po na ito. Ito ay matatagpuan sa Galatia, Kabanata 6, Talata 2. Yan. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Yun, sa English. Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Yan, napakagandang talata yan. Ano po, na talagang tandaan natin na you cannot journey alone. You cannot. You need someone else. Ang nilikhain ng Panginoon si Adan ay nangailangan ng suitable partner, at ito ay si Eva, upang magkatulungan sila sa kanilang pasanin. So tayo po sa ating buhay, don't journey alone. At importante that we are willing to journey with others, and we are open to allow others to journey with us. Kaya huwag kayong ma-pride na ayaw niyong humingi ng tulong. Huwag din naman kayong isolationist na hindi lang ayaw humingi ng tulong, ayaw
ika nga ay maki-collaborate at maki-work with others. At wag din naman tayong ay mayabang na ayaw nating magbigay ng tulong. Dito sa talata ito, makikita natin, to fulfill the law of Christ, we need to have the humility to admit na I need help. We need to have the humility to recognize that other might need my help. Yun. At sa kanyang diwa, we are able to fulfill the law of Jesus Christ. Ngayong araw na ito, espesyal dahil meron tayong magkapatid na ating panauhin ngayon na nagtulungan sa pagpapasan ng kanilang challenges. Yes, yes. Ipapakilala po ng aking co-host ang ating pong panauhin. Yes. Ang ating pong panauhin ay isang mabuting halimbawa, na mabuting halimbawa ng ugnayang magkapatid. Pareho sila nakapagpapala, pakilala ko muna siguro yung ate, ang ating pong panauhin ay isang masipag na manggagawa, masigla, masigasig, at enthusiastic na magagawa natin sa Hope of Glory, si Sister Baby Liaban. Yeah. Good morning, Sister Baby. Good morning po sa inyo. Thank you at pinaunlakan mo ang aming paanyaya sa iyo. Alam namin ikaw'y mahihiyain, kaya talagang ito ay isang pribilehiyo na pinagbigyan mo kami. Di ba wala ka naman nakikita, hindi naman nakikita yung mga tagapanood at tagapakinig natin. Say hello to them, Kaya bumati ka sa kanila at baka may babatiin ka. Sige. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa privilege po na hindi ko po inaakala na makarating po ako sa ganitong sitwasyon ng aking buhay na isang patotoo po kung gaano kabuti ang Panginoon. Amen, amen. Thank you, Sister Baby. Baka meron kang mga gusto bati, mga pangalan ng mga anak mo, Sister Baby. Binabati ko po yung anak ko na nasa Kuwait at higit po sa lahat yung mga pamangkin ko Anong po. pangalan? Yung nasa Kuwait ko pong anak si Abigail Villanueva at yung pong aking mga pamangkin dyan sa Australia, yung pong family ni Amel at ni Camille. At nila Karen, ang mga iba ko po lahat ng pamangkin. Gandang masayang pakikinig. Mga community mo, alam ko nanonood at shepherd mo. Opo, magandang umaga po, Sister Nelia. Ate Nelia. Sister Nelia po, si Ate Nelia. At ang mga kasama ko po sa COD ko po. Yeah. Okay, thank you, Ate Baby. Ngayon po ay ang kanyang younger sister who happens to be her mentor also. Ayan, ang very influential and godly woman. At naging panauhin po na natin siya at bahagi niya sa atin kung paano ang kanyang unbelieving husband at maging ang kanyang mga anak ay maakay niya sa Panginoon through her testimony and through her hindi lamang pagtestimony ng buhay, kundi pagtitestify ng kanyang labi courageously ay binahagi si Kristo. Tayo wala iba kundi si Miss Ami Kashiwawara, ang kapatid na Ami. Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan pa po maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ng Panginoon. And I thank you so much talaga for having me. Kami man ay nagpapasalamat. Yes. At tayo ay excited sapagkat ang focus natin ngayon ay ang inyong pagiging mag-sisters. Yes. Kayo ay ilang magkakapatid nga ulit, Sister Baby? Anim po kami magkakapatid. Kaya lang po, dalawa lang po kaming babae. Ako po yung panganay. Si Ami po yung pangatlo. Ayun. So pagkaraan mo, lalaki? Opo, si Boy po. Si Boy, tapos si Ami, tapos the rest puro boys na. Opo. Ayun, talagang ang mga pagitan ng edad. Ako po tsaka si Boy, 2 years. Pero si Boy tsaka si Mimi po. Si Ami po, 3 years. 3 years. Tapos dun the rest, ano mga pagitan? Si Junior 3 years din. 3 years, more or less, mga ganun. Wow. Yeah, pagkwentuhin natin sila. Nagkanilang journey as sisters, mga milestones and experiences nila na humubog sa kanilang ugnayan at mga pagkatao din. Yes. So actually, ngayon ay gusto natin bigyan din na itong magkapatid po na ito ay talaga nagtutulungan. Hindi lang sa mga sitwasyon ng kanilang mga kapatid,
Kundi sa mga pinagdadaanan din ng kanilang mga pamilya. Sila ay talagang napakaganda ng kanilang partnership. Yes. Kaya yung dahilan kaya ni-request natin na imbitahan sila. Pero bago yun, syempre yun yung tanong ni Tess, ano? Sa inyong childhood, Yes. paano ba ang inyong relasyon bilang magkapatid, bilang mag-ate? Yeah. Si Ate Baby, parang maraming kwento dyan eh, no? Ako po bilang nakatatanda at ate po sa aming magkakapatid ay talaga pong mahirap po. Mahirap. Pero si Ami po, wala akong masyadong matandaan. Ang karaniwan po si Boy. Kasi siya po yung pangalawa, siya po yung nakakatuwang ko. Dahil si Ami, ba di mo nakakatuwang? Ano bang klaseng kapatid Ano yan? siya po kasi bata pa siya sakitin. Sakitin. Sakitin po siya, payatot. Tapos, pag naisasama ko siya, hindi siya nakakatulong. Yung nagiging ano pa, kasi nga mahina po yung kanyang katawan. Kumbaga, Nagtatrabaho ka na noon? Bata Opo, ka pa? bata pa Ilan po taon ka ako. nagsimula may trabaho? 11 at 11. 13 years old. 13. Lumuluwas na po ako ng So maaga kang nagkaroon ng responsibility. 11 years old. Nakatuwang, nakawangki. Ikaw ng inyong mga magulang. Pero ang tatay mo ay byuda ang nanay. Si nanay po, 27 nung mabalo. Ang bunso po namin ay bagong panganak, si Junior. Hindi pa po siya nabibinyagan. Ikaw pala, sister Junior. Hindi pa siya nabibinyagan, kaya spelling ng apelido niya medyo mali po. Naiba. So dahil doon, nakawangki ka ng nanay mo at kasi naging abala ka. Opo. Kaya wala kang masyadong ganong kaalaala sa kayo maliliit. Opo. Sapagkat ang alaala mo bilang kawangki ng Kawangki ba magulang. tawag Kawangki, hindi ba kahawig yun? Hindi. Katuwang, parang. Katuwang, kawangki. Pwede rin po, medyo malalim na. Kawangki is kahawig, love. Hindi. Ganun ba? Opo. Katuwang po sa Tagalog. Hindi. Nagkakaintindihan kami mga Ate Baby. Oo. Pero medyo napakalalim na Tagalog. Okay. Yun. Sige, Ayan. Maniwala ka. Kung ayaw mo sa amin maniwala kay Sister Baby. Sa atin ka naman mga maniwala. tagapakinig na lang, mag-text na lang po kayo. Tama ba yung kawangki? Kawangis yung sinasabi mo. Opo. Si Sister Kawangki, Okay. katuwang. Okay, sige. Ayan. Pero Nakita niyo alam na ko po po kung na paano ako basta ka- kinukontra ng misis ko, mga kaibigan. Okay. So anyway, Sister Ami, ano alaala mo ng childhood days mo? Ako? Yung papayatot ka pala. Ang alaala ko, parang wala akong part sa family. Yun. Tama. Parang lagi lang akong nasa isang tabi. Ayun. Hindi. Kahit sa pictures, wala akong memory. Kasi lagi lang ako sa isang tabi. Kasi weakling siya eh. Apo. Pero, Pala lahat paano makaraos sa buhay. Oo. Ayun. Wow, tamo nga ano. At anong teenage years mo, kumusta naman? Teenage year ko, kasi maaga siyang nag-asawa. Ayun. gaano ba kaaga? Parang, Kapag 17 lang po ako 17. Aba, Pero, talaga, kaya pala yung maaga ngiti niya na yun. talaga. Maaga talaga. Oh. Ginawa lang akong 19 sa marriage. Para makasal. Ayun, nung panahon na yun, ano? Para... Kasi hindi pwedeng kasal pag 17. So- Ginawa po ako na yan. So, kaya maaga ka nag-asawa dahil nahirapan ka sa Parang pagka... noon po, sobrang hirap po kasi nagbuntis pa si nanay nung kasal ako. Kaya parang tumakas po ako sa hirap. Yun. So Parang yung pagkaasawa talagang mo, ito makakatakas na ako sa inyo. Ako ang parang, inyong ano. sobrang Ah, sungit po nag- kasi si nanay, yung parang Ah. wala ka ng time talaga na, hindi ko talaga naranasan ng parang laging hanap buhay. Ayun. Kaya Ano na-miss mo hanap buhay yung mo? Ayan. teenage years nyo, no? Curious ako siya. Anong Sige. hanap buhay na isang 11 years old? Nagtitinda po sa bayan. Ako po ay sa murang edad ko po, lumuluwas na po ako ng Divisoria. Tamo. 11 years old, lumuluwas Oo. na Kasi ng Divisoria. natatanda ko po na pag dala ko yung kaing, sumasayad siya sa lupa. Dahil mali. Opo. Tapos mas madalas po, kumakalong ako para libre sa jeep. Ayun. Wow. Tamo nga. Sino At, kasama mo noon? Yung mga nagtitinda po sa bayan na Nakikisabay ka sa kanila. sasabay lang ako sa kanila. tamo. Kaya karaniwan, libre ako sa pamasahe. Dahil maliit siya. Yeah. Wow, naging pamaparaan. Grabe. Pero sa ganong diwa, nahirapan ka kaya nung magkaroon ng chance na makapag-asawa,
ito na, makatakas na ako. Nakatakas ka naman ba? Sa hirap. Nung una po kasi, nung sinabi ng tito ko doon sa Cavite, kapatid ni tatay, sinama po ako doon na sabi, okay yan, kung yan ang magiging asawa mo kasi seaman yan, maayos sa buhay, matutulungan mo yung family mo, sigurado ka na, ganyan. Ayun po, parang yun lang yung inisip ko. Hindi ko alam yung mga basta yun Basta, nung araw, ganun kasi, larga na. At nung naging may asawa ka na, ay nakatakas ka nga ba sa hirap? Hindi po pala ganun. Kasi mahirap po sa amin sa Bulacan, pero may kuryente sa atin, sa bayan. Pero yung napangasawa ko po sa Cavite, kahit may bahay sila, malaki yung bahay, walang kuryente. Yun naman. At naiba lang ang hirap, pero hindi nakatakas. Kaya panawagan sa lahat ng kabataan, huwag niyong gamitin pantakas ang pagbo-boyfriend, pag-girlfriend, at pag-aasawa. Harapin ang sitwasyon sa pamilya. Yung siguro isang dahilan namin, kaya wala ka rin masyadong alaala sa isa't isa ng bata. Dahil naging abala sa hanap buhay, tapos bigla nag-asawa. Nahiwalay na siya. Ayun, nung nag-asawa na siya. Siguro po mga 13, 12, ganyan. Kasi 17 siya eh. Mga 12 years old. Nung nag-asawa na siya, wala na siya sa inyo. Lagi pong umiyak si nanay kasi pinabayaan kami ni ate. Tapos si kuya naman, lagi ring wala. Kasi iba yung kaniyang parang rin siya, laging wala sa bahay. Rin siya kasi nga may stepfather ka, parang hindi rin niya gusto niya. Ayun, hindi rin nakasundo. Then ako na talaga, wala nang choice. Ayun. Ako talaga. Kaya nag-step up ka. The weakling. Then noticed by nobody. Yes po. Na pwersang mag-stand sa responsibility. What a story, di ba? Ngayon natin nalaman yun. At kumbaga, di ba nagalit yung pangalawa dahil umalis ka, napunta sa kanya ang responsibility? Yun. Medyo po, yun po yung lagi yung nasasabi na bata mo na iniwanan mo kami. Parang ayun. Pero hindi niya alam, iniwan na rin pala niya iba niyang kapatid. Dahil nga sa hindi kasundo ng stepfather. Kumisan do, the very thing you hate is the very thing you do. At ngayon si Ami ay nag-step up. At dahil doon ay si Ami ngayon ang kumuha ng iniwanang sumblero ng ate at saka ng kuya. Paano istorya doon? Paano mo did you take that? Nung time na yun kasi, grade 6 yata ako. Then sabi ng nanay ko, hindi ka na mag-aaral, si kuya mo na lang. Kasi si kuya is laging honor. First honor, second honor. Tapos, ang gusto ko talaga mag-aaral. Kaya ang nangyayari, madaling araw, hahango ako ng mga gulay, ititinda ko siya. Pag naubos na yung mga kangkong sampalok, may kita na ako, papasok ako sa MC. Nag-high school ako. So kahit sabi huwag ka na mag-aaral, tingnan mo. Self-supporting. So nag-self-supporting ka, at yun yung payapayatot ka pa rin doon. Payatot po. Wow. Pipiki-piki. Wikling-wikling. Kita mo mga kaibigan, huwag niyong minamaliit ang mga mapayat. Wikling-wikling, di ba? Sialala ko si David ganyan eh. Di ba? Pinarada lahat ng kapatid niya. Tapos si David hindi kasali. Kasi nobody. Di ba? Pero yung pala, siya pinili ng Panginoon, di ba? At ganun din ay kaya wag nating ginajudge ang ating mga anak kung sila ay mahina sa ganito o mahina sa ganoon. It's a matter of time na ang biyaya ng Panginoon dadalo. So, paano kayo nalapit sa Panginoon? Ang kabataan nyo? Opo. Nung time na yon lagi pong wala si Kuya. Tapos one time, nagulat kami, umuwi na lang siya. Meron siyang kasamang isang pastor. Ayan po yun. Akala namin, na nangyari kay Kuya. Tapos, parang nagbago siya. Ayun. Hindi na siya matigas ang ulo. Hindi na siya pagbabago ang buhay. Then, at saan nag-aya sa inyo? Parang na-challenge po kami na sumama sa kanya. Wow. At
kayo ay naging aktibo sa Ate Church noong Apo. panahon na yon, ano? Opo. Bata At, pa po kami. mga kabataan. Wala ka pang asawa noon, si May Celine? asawa na po. May asawa ka Tatlo na din, rin no? po yung anak ko. Kaya I lang, see. Oh. dahil From Cavite, nabalik ka na ng may Pag kawayan. naghiwalay kami mag-asawa, Ayun. dahil wala naman akong family sa Cavite, uwi ako ng Bulacan. Ayun. Lalaki yun ako. Ayun. Pag nagkabate, balik Balik, na ng balik. Cavite. Pag nagkagalit, Uy, balik ulit. Cavite. Nako, sa susunod na imbitahan natin, pukusan naman natin yan. Mukhang interesting yan, parang teleserye. Ano? Sige, sapuntahan natin yun. So, doon kayo na karoon ng encounter sa Panginoon. Opo. Ngunit ito ay, noong nakaraan parang hindi gano'n naging seryoso sa amin. Hindi po. Ano ang tingin mo kasi sa amin ng panahon na yun bilang responsable ba o paano? Pagka may gawain bahay o anong ginawa mo sa kanya? Pero nung bata po siya nga, dahil mahina nga po siya, pag nakatulong mo, nagkakasakit. Sinama ko siya sa Divisoria para makatuwang ko sa mga buhatin. Di pa kami nakakarating ng Divisoria, diyan pa lang kami sa BB, bababa na kami dahil suka ng suka. Ganon po siya. Hindi mapigil yung susuka siya, mahina talaga siya. Hindi naman inaarte mo lang yun. Hindi po. Talagang ano po siya, yung namumutla. Namumutla na. Kaya, inis na Nadagdagan ng dalahin mo. So, Kaya hindi ko siya- maganda dami mo sa kanya noon. Hindi po kasi, imbis na makatulong, ano pa, napapagod pa ako lalo. Nagdi-delay ka pa. Imagine 11 years old, ang dami-dami pabibili. Tapos may alaga pag may sakit na yung kapatid. Dapat ang Ano baba naman? ko kasi monumento. Bababa kami ng bibi kasi Dahil namumutla. nagsusuka siya. Susuka. Hagodin mo yung likod. Parang naging ganun. Hindi mo naman yung hinahagura mo, binabato ka mo. Ikaw, Ay, mabait na. mabait. Pero meron kayong kwento, meron yun kang po yung image niya meron sa kang akin. kwento na nagalit ka sa kanya dahil Opo, hindi mo naman opo. sa gawain bahay. Lagi pa kayo nag-aaway no? Ay, hindi naman po. Hindi naman. Kaaway ko talaga si Boy. Talagang kami yung Ay, magkaaway magkasunod. kasi Yeah. siya yung katuwang ko pero Okay. laging wala. Oo. Kaya magkaaway. Ano yung mga... Anong Si Ami teenager po, sa gawain bahay? Ano yung Si sabi mo? Ami po, hindi ko po talaga makakalimutan na sa dami ng gawin. Pinagligpit ko siya ng pinggan. Opo. Tapos? Kasi niya yung pagliligpit niya ng pinggan, di po ba, nung araw tinuturo una yung baso para makintab. Dahil ang aming sabon yung mga tira-tirang bareta lang. Yan po yung aming... Pinahati-hati pa yun. eh. Tapos yung tapos? timbay, iigibin mo pa sa lababo. Napukpok ko po siya ng planggana sa ulo. Ako Opo. Nabiyak po yun. Nabiyak? Oo. Kasi po, pinag-uuro ko siya, inulit ko lahat kasi yung mga sabon sa Dahil yung baso. mga sabon, yung mga Nag-iwan, naroon. iwanan. Yung parang di po ba, kasi turo sa akin ni nanay, kailangan makintab yung baso. Ikaw ba'y napukpok ng nanay mo kaya pinupok mo yung kapatid mo? Hindi naman po. Kaya lang talagang takot po ako kay nanay. Ayun. Takot po ako kasi parang nung bata pa ako, ang dream ko yung makatulog ng matagal. Makatulog ng Makatulog. Makatulog Oo, ng tama. matagal. Yun ang dream mo, Yun ang makatulog dream, ng... ano. Oh, tapos, hindi ka nakakatulog Pero, matagal. kasi Hindi, kailangan... parang gigisingin ka na, di ba bata ka, gusto mo pa matulog. Yes. Gigisingin ka, sasama ka sa bayan, tapos naato ka. Kasi nga kawangki eh. Oo. Kawangki hindi kawangis ha. Ito ang, tsaka yung gusto mong mag-aral, kahit sinusundo akong teacher, sinabi, huwag ka na mag-aral, parang gano'n. Gusto mo mag-aral, Pero hindi dito nga ba talaga makapag-aral kasi Dahil nga nga wala sa hirap siyang... ng ng buhay. buhay. Oo. So, Kasi, nung paluin ka ni ate mo, natandaan mo yun, Ami? Opo, natatandaan ko po. Natatandaan ko, nabasag yung planggana. Sa ulo. Tapos, Opo, umiyak lang po ako. Buti hindi ka nagtanim ng galit sa kanya. Hindi po. Ayun. Parang naano ko lang, kasi sabi ko, bata ka kasi kahit nabasag, parang aray. Parang Ganun. ganun ka nun. lang. Siguro parang ano, grade 6 na rin grade siguro. 6 years. Tamo nga. So, kita nyo po. Pero ngayon po, mga kaibigan, grabe yung kanilang partnership. At mamaya pupuntahan natin yung partnership nila na talagang magkawangki sila sa buhay. Pero bago yun, gusto natin tatanungin. Paano Naging Christian nagsimula? na sila. Oo, Paano nakatulong yung faith nyo sa ugnayan yung magkapatid? Opo.
ano po kasi nagkaroon ng time na si ate kasi nabalo siya eh. Namatay yung asawa niya. Tapos namatay, mga wala pang 5 years, namatay yung bunso niyang anak. Dahil na aksidente yun sa motor. Parang nung time na yun, sabi niya sa akin, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Naalala ko po yun. Ang sinagot ko lang sa kanya, dun sa anak niya, sabi ko, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi pinahiram ka niya ng 24 years na nakasama mo yung anak mo. Kasi parang hindi niya nakaya eh. Then, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng word na ma-encourage siya. So yun, so ikaw ay naging instrumento ng Panginoon para ipaalala sa Kanya ang pagtitiwala. Opo. Pero yun yung committed ka na sa Panginoon, Opo, di ba? opo. Pero backward pa tayo, no? So ikaw ay nag-step up. Opo. Paano kayo doon ka kinailangan mag-abroad? Ganun ba? Hindi po. Habang nag-aaral ako ng high school, nagtitinda ako nun sa palengke. Tapos, ang sinasabi lagi sa akin ng nanay ko, huwag ka na mag-aral. Huwag ka na mag-aral kasi hindi mo naman kaya, hindi ka katulad ng kuya mo. Parang wala akong mararating. Grabe. Kasi di ba payat. Tapos, kinahihiya ako ng kuya ko sa school. Kasi nga yung itsura ko, saka yung mga uniform ko, puro hiningi. Hiningi, gano'n. Pero sabi ko, one time, habang nagtitinda ako, naalala ko talaga yon. Tumingin ako sa taas, sabi ko, Lord, kailan kaya ako makakasakay dyan? Sa aeroplano? Nakita ko po kasi yung airplane. nga. Very simple ano lang, kasi hindi pa naman ako Christian. Ko, Lord, kailan kaya ako makakasakay dyan habang nagtitinda ako ng kangkong? Kangkong, talaga na. Tapos yun, habang nag-aaral ako, tigil, aral. Kasi 16 ako, parang second year pa lang ako. Actually, di ba, tapos na yon ng high school. Fourth year na yon. Tigil, aral. Kasi walang pang matrikula sa MC. Tapos, wala na naman. Tapos, aral na naman. Parang, tapos meron akong friend na sabi niya, tara, apply tayo sa Japan. Ganon. Pero wala akong idea. Ano ba yung Japan? Ano ba yun? Tapos, 4 kami magkakaibigan na nag-audition. Ako lang ang nakapasa. Sa banda. Audition sa banda. Hindi po, nag-audition kami sa isang manager. Ayun. Kasi titignan kung Talent. ano yung talent namin. Marunong ba kami sumayaw? Marunong ba kami kumanta? Ayun. Tapos, 4 kami. Ikaw na inaya, ikaw lang nakapasa. Ako lang nakapasa. Yung 3, na-reject sila. Sabi ko, ano to? Tapos sabi sa akin ng manager ko, marunong ka ba sumayaw? Hindi ko po alam. Tapos, sige, nagpatugtog sila. Sayaw ako. Sabi, ay, hindi ka pwedeng maging dancer, matigas ang katawan mo. Di, wala, sabi ko, baksak na ako nito, pauwi na ako. Tapos sabi niya, meron ka bang alam na kanta? Sabi ko, meron po. Kasi di ba nung time namin kasi sikat na sikat yung If You're Not Here By My Side. Yung Minudo. Parang masama rin yung Parang sample niya. sample ka, sample. You're not here. Sample. Sige, sample. Sige, sample. Hindi ko na po alam kantahin ngayon. Tapos sabi sa akin ng manager ko, oh, okay. Sige, singer ka na lang, may boses ka pala. Ayan. Tapos, tinraining nila ako. Training. Ayan. Tapos, inano nila ako sa female band. Ayun. Kumbaga, nilagay na nila. So, yung naging entry point mo sa Japan. At, hindi. mula doon, naging breadwinner ka. Opo. Ayun. Pero hindi pa rin kayo close mag-ati noon. Hindi pa po. So, nakailang balik-balik ka noon? Siguro po mga 5, 4 yan. 4 nung namatay kasi yung anak mo. Parang, Hindi hindi pa. pa. Si nanay. Wala ka namamatay. So, nung panahon na yun, medyo hindi ka nasakitin. Ay, opo. Kasi nakapag-Japan na ako. Nakasakay na siya ng airplane. Ayan, Ang gusto niya pala airplane, ay ayaw niya ng jeep. Nakita niyo yun? Sa jeep nagsusuka, sa airplane hindi. Aba mo mga talaga. Hindi talaga ako nagsuka sa airplane.
Maganda yung sabi ng ate niya na yun. Okay. Ang gusto pala, aeroplano. Opo. So, pero dun yung buhay na ikaw ay nadala ng sanlibutan. Opo, Sa, opo. pagsisimula sa iyong faith ay... Parang nawala yung mga itinanim sa akin ng Panginoon nung bata pa kami, tumanggap kami sa Panginoon, nabaptize ako. Yeah. Tapos nung nag-abroad ako, parang nawala lahat. Nawala lahat. Pero, bumalik siya, yung tanim, di ba? Yes. Biglang kala mo wala na, pero... Naroon yun eh. Opo. Seed of God's Word. Opo. Hindi babalik sa kanya na walang karampatang ikakabuma. Pero bago natin balikan yung punto na yon ay si Dar maganda mabahagi sa atin ni sa amin yung mga temptation, ano? Opo, Yung, opo. Para sa tagapakinig natin. Opo. Naging temptation? Ano po kasi, nung during those time kasi very, yung mga nagja-Japan, talagang maraming nagja-Japan. Yeah. Tapos, ako kasi parang nare-request ako nare-request yung band namin, yung grupo namin, kasi female band kami, hotel booking. Talaga pong umuulan ng mga tip. Yung lalagay sa hashi, yung sa chopstick, din iaabot sa'yo, lapad-lapad. Talagang marami. Andun ka natuto magbisyo. Opo, kasi yung mga grupo ko, puro hindi na sila teenager. Sila na yung nagturo sa akin uminom. Nako. Sige, mamaya babalikan natin yan at napakaganda na makita yung background na yon Yes, at saka yung turn around kung paano kayo na magkalayo magkapatid sa damdamin dahil iba ang inyong mundo ay paano kayo partner ng Panginoon para sa mga responsibility sa inyong pamilya. Pero siyempre ay mabilis ang ating oras at kailangan natin mag-break sapagkat every Monday po ay meron kaming regular picture. Yan, ang Memo ni Mami with Mami Bessie Rios. Heto na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Hello! Kumusta po ang ating mga suki? Dito nga po sa ating Memo ni Mommy. Ito na naman po inyong Mami Bessie Rios at ang pag-uusapan natin mga bagay-bagay na naman patungkol sa ating mga paggabay sa mga bata. And for this time, anong gagawin natin kapag nakaramdam siya ng feeling of rejection? Yung uuwi yung anak natin or kung sino mang bata ang kausap natin at ang kanyang sabi, nila ako pinasali sa laro. Ayan. Or yung aking project, hindi tinanggap. Ayan, mga bagay na mga makatotohanan. Pero, paano nga po ba natin gagabayan ang ating mga bata patungkol dito? Unang-una, napakahalaga ay i-acknowledge natin ang kanila pong damdamin. Siyempre, meron silang magalit ba sila? Magkaroon ba sila ng mga damdamin na I will do better. Parang panlaban, hindi po ba? Or wala lang, okay lang. Yan. So, titingnan po natin. Maganda rin po kung matapos nating malaman ang kanilang damdamin ay atin ding lilinawin sa kanila. That in life, yan. Parang mga introduction ko sa mga tinuturo akong bata. In life, yan. Ay hindi natin mapipili ang mga sitwasyon, ang mga trato sa atin, at ang mga kakaharapin natin sa mga bagay na ating ginawa like project, kaya wala tayong magagawa dyan. The other party, ang ibang tao, ay siyang merong pamahala kung ano ang gagawin sa atin. And tayo naman may pamahala kung ano ang ating tugon. Ayan. Yan po ang in life. Ayan. Kailangan po alam nila yung realidad mo. Ayan. Kaya ang dami natin nagkakaroon ng problema. Akala ay virtual at delete and cancel lang po. It's not that easy. Pangatlo, maganda rin po kung ang ating bata ay gagabayan natin yung let's go through ano ba talaga yung kanyang mga naramdaman, ano pa yung kanyang sa kasalukuyan. Kasi meron po minsan na ang tagal nila bago sila makaangat dito. Tapos, kailangan din po na i-accept natin ito. Hindi yung parang yun lang, nagalit ka na agad. Yun lang, nalungkot ka na. So, hindi po ito magiging makatotohanan sa kanila dahil ibang nararamdaman nila .
So we acknowledge, we label, and then we let them accept and recognize it's a part of life to be rejected. At ganun din naman po, let us work dun sa kanila pong guilt feelings or feeling of being depressed, no? Kasi maganda po ay himasin so that they will be kind to themselves. Kasi may mga pagkakataon po that when a child is rejected, kahit naman tayong adult, parang ang feeling natin ay ako may kasalanan, victim mentality agad tayo, no? So let us train our children, let's open their minds na, no, you don't have to feel that way, no? That's the opinion of the isang tao na yun, but you're not that. At dahil dyan, maganda po na pinakahuli na gagawin natin sa kanya ay gabayan natin yung bata para makita yung ano ba yung makatotohanan siya. And ano yung makatotohanan siya, abay masaya dahil bigay yan sa'yo ng Panginoon. That's the foundation kung paano po ang rejection ay ating malalabanan. Mga ilang paalala po mula sa inyong Mommy Besterios para sa paggabay sa ating mga bata dito sa ating Memo ni Mommy. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimommy@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Nawa ay naging pagkapala sa inyo ang mga binahagi ni Mami Bessie. As always, lagi po siya nagbabahagi ng mapakagandang mga tips para po sa ating pamilya. At siyempre, sa kantang ating narinig, sana ay naging pagkapala rin po sa inyong lahat. Sa kabubukas lamang ng radio at open lang ng inyong mga platform, kami po ang inyong mga lingkod. Tess Milan po. John Milan po ito, ang inyong tagapayo at host dito sa Family Matters. At patuloy tayo nananawagan ng panalangin para kay Kuya Willie Basilio sa kanyang kalusugan. Amen. At siyempre pa tayo nagkapasalamat sa pagkapiling nga po natin ngayon ang magkapatid na magkatuwang sa buhay ngayon. At sa kanilang pamilya ay nagkatutuwang para sa kanilang mga magkakapatid. Ito ay wala iba kundi si Baby Liaban. Ayun. Ano nga pala, Villanueva. Liaban tayo ng Liaban. Ay, oo nga. Byuda sa Villanueva. Kasi dahil na byuda na sa Villanueva, Liaban ang nasasabi. At kasama ang kanyang younger sister na si Ami Kashiwabara. Ayun. Ami Liaban Kashiwabara. Kashiwabara. Ayun. At nagpapasalamat tayo sapagkat nakita natin yung nainis para si ate kay Ami, napukpok ng biyak yung dahil hindi marunong gumawa sa gawaing bahay. So ngayon ay si Ami nga ay sorry, mukhang hindi tayo na-record ng ulitin natin yan. Hello, sound testing mic. Nagsimula na kami, kala ko tuloy-tuloy. Ay, sige po. Ulitin ko. Sige, yung cut 2. Sige. Nalibang siya. Nakakat pa. Family Matters recording cut 2 with Sister Baby Liaban Villanueva and Ami Kashiwabara. Cut 2 of recording. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. At nagkapasalamat tayo sa magandang awiting ating nadinig. Nawa kayo napagpala sa awiting yun. At syempre pa sa mga ibinahagi ni Mami Besterios na lagi na nagiging pagkapala sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig para sa pamilya. At tayo po ngayon dito sa Family Matters sa 702 DCSN nagpapasalamat sapagkat meron tayong pagkakataon na mapakinggan ang magandang ginawa ng Panginoon sa buhay ng magkapatid po na ating panahon. Ito po inyong mga lingkod, John Milan at Tess Milan po. At kami nagpapasalamat at masaya-masaya na aming ipakilala muli sa inyo ang ating panauhin tungkol po sa kahalagahan ng carrying each other's burden. Ang magkapatid na sina Baby Liaban Villanueva po. Ayun, at Ami Liaban Kashiwabara. ayun, married to a Japanese. At Yes, nagkapasalamat tayo sapagkat kanina nakita na naman natin, pinukpok pala ng ate ng palanggaan ng plastic.
Kaya nabiyak ka talaga dahil hindi ka marunong sa bahay. Talaga, dapat napaka-responsible. Overloaded. Overloaded, very young, parentified. Kaya tumakas, nag-asawa, only to find out na may ibang hirap na nag-iantay sa kanya to. Si Ami naman nag-step up dahil yung younger brother ni Sister Baby ay hindi rin nag-take ng leadership, kaya Sister Ami ang nag-take ng leadership. At siya nga po kanina nag-audition at nakapasa at naging kabahagi ng female band at nakasama doon sa mga talent sa Japan. At doon siya na-expose sa iba't ibang mga temptation at tukso. At doon tayo naputol. Ano? Opo. Opo. Yung kagrupo ko, dahil ako yung pinakabata, sila po lahat na umiinom, nagsisigarilyo. Then, yung isang drummer, parang marami siyang tinuro sa aking bad. Mag-shot ka bago ka bago tayo mag-set, mag-shot ka para lumabas yung boses mo. Dahil very young ka noon, naniwala ka naman. Naniwala ako. At saka syempre yung influence ng paligid, ang hirap tumanggi. Ito lahat ang ginagawa. Then hanggang sa every time nagsha-shot, hindi na naging shot. Naging habit mo na. Yung pag-inom ng alak, paninigarilyo. At iba pang mga bisyo, no? Apo. At yun ay sa kabila na nung younger years mo ay meron seed of God's Word. Apo. But because of the exposure sa paligid ay hindi ka nakatanggi at hanggang sa na-embrace mo na at naging bahagi na ng buhay mo yung ganong bagay. At sa mga taon na yon ay ikaw ay nagkaroon ng turning point sa buhay mo. Opo. So, Sister Baby narito sa Pilipinas, ikaw naman nandun sa Japan at doon ka yung nakwento mo nung nakaraan na nagkasakit ka at naalala mo yung Word of God, you talk to God, at mula sa promise ng Word of God, hinil ka ni Lord at doon ka na nang balik. Opo. At yun nga, pero hindi pa rin kayo close mag-ate noon, ano? Hindi pa po. Nung panahon na yun. Until dumating nga ang crisis sa buhay ni ate. Na ikaw naman, si Ami naman po ay nagsiseryoso na sa kanyang Christian life, hindi na Christian kuno. Kundi Totoong Kristiyano na. Yes. At nung ang ate ay magkaroon ng crisis, namatayan ng asawa, namatayan ng anak, anong ginawa mo nun? Simula ng inyong closeness. Opo, kasi talagang nung oras na yon umuwi talaga ako galing sa Japan. Tapos sabi niya, bakit ganito? Ba't ganito nangyayari sa akin? Wala pang 5 years, anak ko naman ang kinuha. Tapos wala akong masabi kasi hindi ko alam yung... Ang hirap sagutin kaya nun. Hindi ko alam yung feelings ng ganun eh. Tapos sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Then, parang nag-ano lang sa akin ng Holy Spirit na sabi niya, magpasalamat ka kasi binigyan ka ng 24 years na kasama mo yung anak mo. And then parang doon siya na minister, na comfort siya. Na nagpasalamat siya sa Panginoon. Imbis na bakit ganon, nagtatanong siya. Ang nangyari is nagpasalamat siya sa Panginoon. Anong impact sa iyo noon na ito na younger sister mo na dati ay hindi seryoso sa buhay, biglang nagpapayo sa iyo ng ganon? Anong naging impact sa iyo? Naging malaking kagangan kasi hindi ko naman siya close eh. Tsaka parang magmula na naman nag-asawa nga po ako, parang hindi ako kasama sa pamilya. Nalayo ka na rin. Parang hindi nila ako kasama. Parang hindi ako ate. Dahil siya yung breadwinner. Nabaliktad na ang role. Kaya naman nagkaroon ng sariling mundo. Lapas sa atin ngayon, ito, ini-reach out ka ng younger sister mo na nag-step up, na naging ate-atihan. Naging ate dahil siya ang breadwinner no? Pero hindi sa halip na nagmamalaki siya na ay ni-reach out ka niya. Pero na-influensyahan ka niya, nagbago ang iyong pananaw. Matagal na rin po ako namang Christian. Nilingkod sa ating church. Pero wala po rin akong ganong kalalim. Parang marami ka pang tanong na walang makasagot. Ganon. Parang
siguro nga po dahil sa mga pangyayaring pagsubok na gano'n, parang tinatanong kung bakit. Yeah. Na siya naman po yung nakasagot. Yun, tamo ha, talam mo yun, no? So yung journey ng younger sister ay binahagi sa sister, kahit hindi sila close, dito nagsimula ang inyong pagkalapit ng inyong damdamin at pagkakapatid. Ano? Kasi umuwi siya yung touch niya, yung Oo, tapos siya. biro mo, talagang nag-effort siya na uwian ka at tulungan. Wow, yun po napakahalaga sa in carrying each other's burden po sa panahon na tayo po ay kailangan, walang kapalit ang presence, di ba? Yung presence, if you want Kaya to. pause kasi malamig. Nagyan siya. Tapos yung pagiging, yung pagre-reach out, Opo. hindi lang umuwi, kundi talagang kinausap ka niya. At talagang nag-minister siya sa iyo. Praise the Lord. At dahil mas financially, si Ami ay mas meron ng kabuhayan, so siya nakakatulong sa the rest of the siblings. Pero I understand, inimbitahan mo ba si ate sa Japan nung panahon? No? Opo. Inimbitahan ko po siya siguro mga 4 times siyang na-deny. Married ka na naman? Or lagi ka pa? Married na Married po. na. Married na po Siya ako. Na-deny siya. Sabi ko, bakit kayo nadi-deny? Okay naman yung mga papeles. Ayos naman. Tapos one time sabi niya sa akin, ayaw ko na. Huwag na lang. Tapos sabi ko sa kanya, ate, isa pang beses. Try mo. As umuwi ako, kasama ko siya, nag-apply kami. Tapos wala pang 3 days. 3 days ba? Dumating yung visa niya. Kaya pagbalik ko sa Japan, kasama ko siya. Pero bago yun, may sinasabi si Sir Baby na kita mo si Ami na pray ng pray para makapasa ka. Opo, bawat lakad namin, Aha. bawat pipirmahan, yung bawat ginagawa Step, namin. wow, Step. talaga. Hanggang sa pag-abag namin ng sasakyan sa parang posibleng may dumaang masasakyan kami. Tapos Prayer pa rin. praise God agad siya. Praise God. So naibahan ka, naibahan. Naibahan ako. Parang Naiba. over. Kasi Christian din naman. Pero Christian parang din over to. Oo, Talaga. Dati Christian kuno ito, ngayon over naman. Christian over naman. Over siya. Bawat ano niya, tapos pag yung nagugulat Yung siya. dependence niya sa Lord. Yung halimbawa, ako kasi, pag nagulat, naiba yung salita ko. Siya, pag nagulat siya, ay puso. Ayan, Yung parang iba. Hindi bawat yung, ano, hindi yung halimbawa, hindi negative. So, naibahan ka na. naibahan ako. Tapos yung, kasi pag susulat, mahina nga po ako. Pero siya nung kahit marunong siya, nagpe-pray pa rin siya. Yung mga namin. Pagka nagpipill up, Mga prayer. prayer. Ayun. So, Nalilito. bawat Prayer every for step of little the way. faith and every step of the way. Yun yung sinasabi mo na paano yung faith nila ay nakatulong. ano? Yes, they pray without ceasing. Yun po. Yung dependence sa Lord, Tapos bawat namin, praise God, praise God. Kaya na-overan ka. Ano ba naman to? Pero kahit Christian ako, parang hindi ko gawin yun. Pero, Baka ng wala naman parang posibleng may dumaan. Pero may dumaan. Parang gano'n. Kita mo sinasagot. Kita mo sinasagot, ano? Wow. So, natutuwa ako kasi na-imagine ko yung sister baby na Christian naman siya. Pero hindi ganun real yung presence ni God eh. Parang religion eh. Pero biglang itong dating hindi seryoso, biglang parang over naman ito ngayon. Parang Pero still that makes you, parang dinala ka na maging malapit na sa kanya. Kasi nga po, yung nakikita ko sa kanya. Minsan, one time, kasama ka, parang naiinis ako. Parang inis po ako talaga. Yung damdamin ko parang, sige, ikaw na magaling. Ikaw na yung parang bawat, kasi marami akong kilos ng ate. Pag kinakausap ka, dapat sa mata, yung hindi ko saan ka nakatingin. Marami siyang So, pinapansin. kinupush ka niya. Lagi niya akong kinukos. Para bang wala akong tama. Parang Christian din naman ako, para bang wala akong tama. Yung parang lagi siya. Lagi na lang napupuna. Tinutulog. Pero on your end, Ami, ang ginagawa mo na yun dahil
Dahil para maturo, kasi po ang sabi ng Panginoon, di ba, magturuan kayo, magpalakasan kayo. Tama, amen. Opo, kung ano yung mali, i-ano mo sa kapatid mo. Tinuturo ko po sa kanya yon sa mabuting salita, pero dahil ate nga sa siya, kanya, Minsan, sarili ko lang naman, hindi ko naman Yes. sinasabi. Pero minsan, pag naiiyak na ako, ang sakit-sakit, parang nasasaktan. So very honest, talagang, siyempre merong pride na nga rin doon dahil ikaw ang pride, ate, dati ikaw ang naghahanap buhay, tapos ngayon ikaw dependent sa kanya, so talagang, pagka yung konting correction na gano'n, parang, Masakit Naging po. sensitive. Pero parang curious ako, nagkaroon ba kayo ng parang competition? Wala naman. wala. naman. Baka si boy. Boy, pero hindi naman po competition kasi talagang malilit pa ako Malilit pa kami, hangan ako sa kanya. Marami siyang alam. Matalino po Marami kasi siya. Magaling siya na English. Magaling siya. Basta, Sa academic. magaling siya. Magaling. So makita natin dito na talagang yung pagtuturo ng younger sister ay sa loob-loob ng ate. Ikaw na magaling. Kasi kahit bunguta ako, binabati niya. Kasi pag nasa Japan kami, ate may muta ka. Parang lahat ko pahirap. Kasi siyempre siya natuto ng gumayak eh. Natuto na siyang gumayak. May tissue siya, papahiray. Ate, muta mo. Papahiray niya ng tissue mo. Parang naano ako, parang bang Pati ba naman yun, nakita mo ba? Parang Pero dahil matagal nga ako sa kanila, dahil nung unang punta ko po 2 weeks, medyo hindi naman ako masyadong nakita. Pero umangan na ako sa 2 weeks. yung una mong salta doon, tumira ka sa kanya. Opo. Ano yung nakita mong pagbabago naman sa kapatid mo? Medyo, Na dati pinupupo pa ng palanggana. parang hindi na siya. Iba na. Parang iba. Dahil? Iba na dahil Maliliit pa ang mga bata magbili siya magbisikleta. Dati, hina-hina. Yun yung ang pagkakilala ko sa kanya. Pero nung nakita mo, Ang bilis niyang gumawa, parang mabagal. Parang ako mabagal. baliktad. Kasi siya lang mag-isa ligpit. Habang nag-uuro, nagluluto. Ang bilis niyang kumilos. at maayos na kamo yung bahay. Tapos, nakita ko, yung medyo naiba yung hindi na yung puti tsaka de color magkasama, medyas sa kabra magkakasama sa paglalaki. Parang gano'n. Natuto mo husay. Mahusay na. Tapos pati pagsasampay ka mo. Napansin ko yun kasi hindi nga siya ganun eh. Kumbaga, kilala ko siya na hindi Kaya, ganun. at may kinalaman yung kanyang paglago sa pananampalataya sa pagbabago ng kanyang buhay. Tama ba? Opo. Tama po. Sa bahagi ng kanyang paglago sa Panginoon, yung pagbabago ng kanyang mga gawi at kilos na maging responsable. At ito ay nakatulong para maging bukas ka na sa kanya. Kaya dito nagsimula ang inyong... Kasi doon po ako parang nalalaman ko kasi pag sa akin parang tama, pero natutuwa ako. Nagpapasalamat ako kahit minsan masakit yung kalooban ko. Parang, The truth hurts. Pero sabi ko, salamat Pero minsan sinasabi ko, naiiyak ako, sakit-sakit mo magsalita. Parang ikaw na yun. Parang nasasaktan ako, sa sinasabi. Pero pagka patiently, pinapaliwanag Opo, mo. Dahil mahal mo siya. Doon mo sinasabi na, di ba, sabi ng Bible. So going back to the Bible, di ba? Magpalakasan, magturuan tayo, tayo Tsaka yung magkapatid. topic po ng pag-uusap namin, kahit ilang oras na kami nag-uusap, laging ang sentro yung kabutihan ng Panginoon. Wow, wonderful. Kaya hindi nasasawa. Kaya minsan nagagalit nga yung asawa niya. Ano ba pinag-uusapan yung mag-asawa? Ay, Magkapatid. kapatid. Hindi na kayo matapos-tapos. Tagal-tagal yung mag-uusap. Grabe. So, Lalo na with your yung past, yung childhood days, yung sobrang hirap ng buhay niyo. Noon Grabe. namin napagkwentuhan. Noon lang namin napagkwentuhan na siya ay walang yung mga ganito po. Yes, Kasi yung dati mga hindi ko nga po difficulty. siya close. Wala akong alam. Siya rin, wala rin siyang alam sa akin. Dahil Malaki nga, nagkakakilanlan. malaki yung gap nila eh. Tapos Wala siyang pagkaiba alam yung kung ba't ako season ng nag-asawa. Yung hirap ko rin, hindi niya alam. Hindi niya rin alam lahat. So mahalaga yan mga kaibigan para tayo magkaroon ng
carrying each other's burden, maglaan talaga ng panahon para Get to magkwentuhan. know. Opo. Get to know. Sabi magkapatid na pero nag-get to know pa. Yes. At yan ang problema yan ng magkaminsan. Yeah. At si Ami nakakatuwa sa mga ibang mas, kumbaga, kung siya ang financially ay nakakaangat Breadwinner, ngayon, yeah, para ako abutin nyo. Oh, Pero that's si Ami, true. inabot niya. Baliktad, Si ano, Ate. yung At inunawa mo rin yung kanyang insecurity, no? Opo. Kaya, kasi kung tinuturuan Ayaw mo, ka, galit ka di pa, huwag. hindi Oo, gano'n, oo, di ba? no? Ayaw mo, di huwag. Oo. Pero sa iyo, you patiently, ay, Opo. Coach her, mentor her. Wow. And eventually, si Sister Baby naman, tinanggap niya na ito ay ginagawa ng kapatid ko para sa kapakanan ko. Wow. At may malaking turning point ng impact sa iyo sa buhay ni Sister Ami Camo. Opo. Ano? Kasi hanggang ngayon po, kasi ako po matining yung boses ko. Parang sa akin, hindi ako sumisigaw. Parang nagsasalta lang ako. Pero Pero sa kanila dahil Dating. mataas kahit sa ang- mga anak ko, na masungit ako, na matinig, lagi ako nakasigaw. Pero sa akin, hindi ako naman ako sumisigaw. Hindi ka aware. Oo. Hindi ako aware na Tapos- pero siya ate, kung pwede lang i-record ko malakas yung boses. Yeah. Parang tinatama niya pa rin. Ayun. Sabi niya, ate, malakas talaga yung boses. Hindi, malakas ang boses ko. Ganun ako talagang magsalita. Tapos sabi niya, kung pwede lang ate, i-record ko yung boses. Para Ayun, hindi para mo, ano maging mo ang aware. dating sa nakaririnig, you know? Wow. Saka yung natutuwa po kung dating niya ngayon, inalis niya pa yung ano ko sa tenga. Sabi niya kasi, ate, baka kaya mahina yung tenga mo, kaya malakas yung boses mo. Sinabihan niya pa ako ng ganon. Baka Sa may- damdamin ko parang, ano ba to? Pati tenga. Oo, pati ano ko. Pati Pero ganon, totoo naman yun, Oo, oo. totoo po yun. Yun yung Kaya hindi mo reality. nadidinig sarili O, mo. baka, Oo, tama. baka nga bingi, Mahina ang tenga. baka nga bingi ako. Tapos nakita niya, talaga pala tinitingnan niyo yung tenga ko. Tapos yun nga, inalis niya yung ano, yung meron palang parang Tumutubo na. Nakabala. Oh. I see. Tapos Totoo pala. inalis niya, tinusok Tama. niya. Wow. Ganon ka-close dahil bigla. Pati yung mga ganong bagay. Opo. Na. Si Ami, siyempre, yung may desire, pangarap yung nanay niyo, di ba? Yung kinukwento mo. Opo, opo. Nanay. Opo, yung desire po ng nanay ko bago siya mamatay, yung pangarap niya magkaroon ng sari-sarili yung mga kapatid kong lalaki. Yung mga sari-sariling mga bahay. Opo, opo. Tapos nung time na yun, parang yun yung nag-ano sa akin na pasayahin yung nanay ko. Yun lang yung nasa puso ko, maging masaya ang nanay ko. Wow. Tapos po, talagang matagal na panahon na nakaipon, hanggang sa nakaipon ako. Nung time na yon, ang baba ng palit ng yen. Parang 27 lang yata yon. Tapos, dumating yung time na naging Doble. 51, 52 ang rate ng yen. Yung sabi ko, Lord, tama na po kaya itong ipon ko. Tulungan niyo po ako na mapasaya yung nanay ko. Then yung naging ano natin no, yung gumawa ng mga bahay is ano ba? Parang yung umpisa nga parang hindi pa nagkasundo eh. Pero naloko pa kami isang beses doon. Tapos yung pangalawa, naging okay na lahat. Nagkaroon na ng bahay ang mga kapatid ko. Tapos, apat na bahay po. Nagkasya yung naipon sa tulong ng Panginoon. Then, yung pagmamahal ko po sa kanila at gusto ko lang mapasaya sila. Yun po kaya ko po yun nagawa. And then, dumating yung mga panahon na lumaki na yung mga anak ko. Kailangan ko na talaga ring isipin yung mga anak ko. Hindi ko po talaga nakita sa mga kapatid ko yung maging concern sila sa akin. Hindi naman po laging pera, pero yung minsan kang uuwi, bigyan kanila ng time. Kasi pinakamasaya na yun eh. Sa mga nag-abroad po. That's right. Tapos, nagkaroon po ng time na parang gusto ko nang i-give up ang Pilipinas. Ayaw mo na umuwi ng Pilipinas. Ayoko na po. Then, nung time na yon, nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, ito na yung nararamdaman ko. Yung mga investment ko, gusto ko na silang Dispose. Opo. Then, nagkaroon ako ng isang kaibigan na, sige, bilhin ko yung apartment mo. Tinawaran niya, pero dahil nga
Sorry po. Yeah, it's okay. Dahil po hindi kami nagkasundo sa presyo, sabi ko, Lord, ano ba to? Sabi ko gano'n. Tapos, anong gagawin ko? Tapos, parang nagsasabi lang na, ate. Holy Spirit is guiding Holy you. Spirit. No, is guiding her. Ate. Sabi ko, anong ate? Lord, hindi ko po alam. Ate. Tapos, nag-usap kami na, ate, hindi ko alam ba't naririnig ko to. Ate. Tapos, hanggang, sabi niya sa akin, hindi ko kaya, wala akong alam. Magmamanage sa mga apartment. Opo, wala akong alam dyan. Paano sa bangko, paano sa mga taxes, ganyan. Sabi ko, sige ate, kasi ito yung naririnig ko, i-guide kita. And then, every time gina-guide ko siya, and God is so good talaga, na naging maayos ang lahat, nadagdagan pa ng another 8 doors. Wow. Yung 9 doors, nadagdagan pa ng 8 doors. Tapos, nagkaroon pa kami ng parking. Na almost 30 cars yung pwedeng pumunta. Ayun yung dahil sa pinagtiwalaan mo si ate. Siya na- Kahit walang alam siya, hindi siya Opo. marunong, Opo. pero ano naging dating sa iyo yun, sister, baby, na pagtiwalaan ka ng kapatid mo? Una na po natutuwa ako kasi parang wala naman talaga nagtitiwala. Kahit nga ako, hindi ako titiwala sa sarili ko kasi nga alam ko lang yung kaya ko. Parang takot ako. Yes. Dahil wala nga po akong kaalaman. Dahil sa pagpapalakas niya sa akin, tapos lagi niya sinasabi, basta ang Panginoon nasa gitna natin. Ang Panginoon yung tutulong sa'yo, mag-guide kita. Basta inamin ko sa kanya, hindi ko talaga kaya, baka magkamali ako. Pag nagkamali po kasi ako, baka masisi ako ng kapatid ko, si Boy. Natakot ako. Kasi lahat ng ginagawa ko parang against, parang hindi siya nagtitiwala ng So yun ang ano mo, parang mababatingin mo sarili mo dahil hindi ka nakatapos, tapos may mga parang nabe-blame ka. Here comes your younger sister na laging sinasabi niya, hindi kaya mo yan. hindi biro'y pinagtiwala sa iyo yung kanyang investment, di ba? Sa kabila ng alam mong limitation mo at naroon siya na ginagabayan ka. Wow. Anong lesson makikita natin dito sa carrying each other's burden, ano? Siguro yung natutuwa ko na parang talagang they do not rely on their own understanding. Yes, Talaga sa lahat ng in all their ways, I've seen yung Proverbs 3:5 and 6 na they trust in the Lord, they trust Together. God together, At ito yung naging sikreto siguro. Ay, di lang siguro, this is the secret. Yeah. Bakit nagtagumpay ang partnership ng magkapatid na ito? At hindi lang po siya, pati po ako parang agos. Kasi po ako nakapagpatay ako ng bahay dahil nag-overstay ako sa Japan. Pero nung nandito na po ako sa Pilipinas dahil sa pagtitiwala niya po sa akin, nagkaroon pa po ako ng pandemic po noon. Wala naman akong trabaho. Parang sideline ko lang. Di po ba, nag-aral ako ng therapy, nagpapasad ako. Tapos pag may time, sa mga kamag-anak na naglilinis ng bahay, hindi ko naiiya yun. Para mabuhay na, dahil balon na nga, nagbibisikleta ako, naglilinis ako. Kasi Lord, kung kailan ako tumanda, parang ang hirap nung hanap buhay ko kasi nangangatog yung kamay ko. Pag nakapagmasaya ako ng dalawa, so linis ako ng bahay, hindi ako uuwi. Kasi may bahay nga akong malaki, pero hindi ko ma-maintenance. Kasi wala akong permihan. Malaki yung bahay ko. Wala akong paano ko na po nasisira, hindi ko alam, tumutulog, paano maintenance. Yung kita ko, minsan lang, parang sapat na. Nung pinagtiwalaan niya ako, at nung binenta niyo yung sasakyan, sinama mo ko, di ba? Sa pagpapalit. Parang ito na yung huling tulong ko sa inyo, palaguin nyo. Binigyan niya ako ng 35,000. Napapalaguin namin. Yun yung meeting na kinuwento ko po sa inyo. Na ngayon kasama na si ate. Kasi dati hindi naman ako kasama sa financial Yun, kumbaga tinipon niya ni Ami mga kapatid mo para i-endorse na wala na si nanay, ito si ate, kasama natin at siya. Manayak po ako. Yes.
Kasi dati Dahil ang po. pakiramdam mo, wala ka na. Hindi, pero talagang totally wala po ako. Kasi Yes. kahit na nagpatayo siya ng bahay sa mga kapatid, sinabi niya, ate, hindi na kita Sasama, dahil nakapundar na. Hindi po, yung mga kapatid ko nga po. Hindi ko, Wala dapat, ako naman po, nagpasalamat ako sa kanya, dapat ako, pero siya yung gumawa. Yun. Kaya nagkakaano po kami. Yung pag-unawaan, yung Yeah. pagtitiwalaan, Opo. at saka yung pagiging tapat din pag nasasaktan si ate. Oo, nasaktan Saktan naman ako. ako, gano'n. So, Hindi yung, sinabi mo. hindi nasaktan, ito makbo na. Ayoko na kausapin si Ami na yan. Yeah. Kala mo siya kusino, may pera siya. Walang gano'n, di Wala ba? po, wala po. Pero at the same time, walang denial na Opo. nasaktan eh. Hindi ako nasaktan. Opo. Kundi merong pag-amin. Pag umaamin si ate na nasaktan siya, Ami, ano ang... Apo, sinasabi ko sa kanya, ate, hindi naman ako nagsasalita para saktan ka. Kasi lagi ko pong inaano yung Word of God. Wow. Nag-open kami ng Bible. Wow. Sinasabi ko sa kanya na, di ba sabi ni Paul, magpalakasan, magtulungan, magturuan. Kasi kung hindi ko yun sasabihin, responsible ako doon. Dahil alam ko yung That's tama. right. Apo. Ikabubuti niya. Ikabubuti niya po. Wow. Kaya she becomes a better person. Yes. Dahil may isang nagko-coach at nagme-mentor sa kanya, nagmamalasakit at nagmamahal na tunay. At saka yung pagiging sensitive ni Ami sa Lord, naging ganoon na rin si Sister Yes. Baby. Opo. Di ba? Pati yung problema niya, paano ang pera ko, paano nga. Biglang may impression sa'yo si Lord, yung bahay mo, hinati mo ba? Paano yan? Yan. Paano yung... Binigyan niya po ako ng 35,000 dahil lagi na rin po ako nagpe-pray kay Lord kung paano kayo. Yeah. Binigyan niya ako ng simula 35,000. Ito yung nag-ano ko na, di ba? Oo, Nagmamahal. tapos nananahi ako, dadalhin ko sa side ng asawa ko, kortina, paano. Basta iba't ibang klase na hanap buhay. Eh, nung binigyan niya ako ng 35,000, hindi ko maintindihan pag nagpe-pray ako. Kasi noon, ano na sa church yung Dream, mga dream, prayer request. prayer request na. Mga dreams and wishes. Hanggang ngayon buo yun eh. Mga lambing sa Panginoon. Opo, Yes. yan. Paano kung gagawin nyo? Ano yung gagawin ko sa 35,000? Kinukonsulta mo Tinatanong ko pag kayo, naman. paano kung gagawin ko sa 35,000? Tapos sinabi niya bahay. Hindi ko naman maintindihan yung bahay. Wala ko, matagal ako nagpipray. Pero, Impressed ng Holy Spirit. ang bahay. Anong bahay? Paano? Tapos sinabi ko sa kanya, una nga, di siya naniniwala. Tapos sabi ko, pag nagpipray talaga ako ang liwanag, bahay. Hindi ko naman maintindihan kung ano yung bahay. Yan, ginawa ko doon sa 35,000, yung, di ba may parking kami ng asawa ko, Yes. bago bahay. Tinambakan ko siya. Hindi, yung 35,000, hindi natapos yung garahe. Ang nangyari doon, sabi niya, ate, parang sinabihan mo ko, di ba? Kung galing sa Panginoon yan, hindi ka... May hirapan. Ah. Even ako, hindi ako Yes. naniniwala. Hindi naman, siyempre no, naniniwala no, ang Kristiyano hindi pwedeng mangutang. Anyway, parang mga tuman na sana, pag anak ka ng Yung Panginoon, addiction. ka na Yeah. mangungutang. Yeah. Kaya yun lang yun. Hindi mamumuhay sa utang. Oo, Yes. yan naman ang inano ko. Kahit pwede ko siyang utangan, parang wala akong lakas nung unang mangutang. Doon ko sinimulan yung garahe. Tapos may lumapit sa akin, ate baby, paupahan mo ba yan? Sabi ko, paano ko paupahan yan? Itambak pa lang yan. Sabi niya, kung gusto mo, kami magpapagawa. Ako magpapagawa. Bawas. Lupa. Lupa. Wow! Tamo. Galing talaga sa Panginoon. Oo, tapos sabi niya nga, parang ano rin siya sa Namamahadi na ako. Na talagang... Yes. Dahil ikaw nag-aalinlangan na hindi yata Kasi galing sa Lord yan. 35,000, no? Sandali. Parang ang hirap niyan. Pero, no, ay individual talaga si Lord. So, individual, ano? Tapos tuloy-tuloy ko lang yung pananahin ng kortina. Dadaling ko sa Cavite. Pero napakaswerte ko noon kasi nga balo ko eh. Tapos alaga ko yung baby ko na si Amabel na anak ng asawa kong Pipe. Pinag-aaral ko pa.
Kaya pag pumunta ako sa edang asawa ko, marami naaawa sa akin. Ibili lahat yung kurtina. Minsan di nakukunin yung sukulit. O dito ka na sa amin matulog. O, pag dinala ko yung kurtina doon, ialok pa nila sa iba. Asawa ni Ablit yan. Ganyan. Naging ano yun, dagdagan nga po simula noon, kinuha niya ako 2 weeks lang. Habang nagtatayo ako, yun yung simula yung apartment. Tapos yung pangalawa, natampakan ko na uli, ganun uli. Sabi nung nagtitinda na po, Ate Baby, paupahan mo na yan. Sabi ko, paano ko yan pauupahan? Pangalawang beses to. Pangalawang beses. Napuno na. Wow, kita natin talaga mga kapatid, Grabe. ano? Yung pananangan sa Yeah. gabay ng Panginoon. At saka yung ano, kasi mapakadali kay Sister Baby. Uy, kulang. Oh, yeah, Baka oo. pautang ano Hanap dyan. ng tutulong. Diba? hanap Pero ng- talagang yung pag-asa sa Asa sa Panginoon. Panginoon. At pagtitiwala. Hinalugdan ng Panginoon. Kaya Sino- tumisan, talagang kumbaga sa halip na sa Diyos tayo man, Yeah. andun tayo nananangan Sa mga abroad. nasa abroad, sa Oo. meron may pera, at Yeah. nakita Tapos natin. na nakita niya po na nga gano'n na, naging dalawa na, sige ate, tuloy mo na yan. Pinauutang siya, nagpautang Siya, siya. nagkusa. Nakikita niya na. Dahil nakita niya na talagang galaw ng Panginoon. Oo. Siya yung nagkusa na, sige pagawa mo yan. Yeah. Pautangin kita ng 50,000. Ah, Tapos habang nababayaran ko na yun, natapos na naman yung pangatlong pinto, pang-apat na pinto naman, Yeah. pinautang na naman uli niya ako. Yung pala yung kapahayagan ng Lord na hingi ka ng hingi ng pera, may bahay kang malaki. Ano gagawin mo dyan? Yung pala yun. bahay. So, yung bahay na yon na napundar niya, pero bahay lang. Maganda bahay niya, Ate Baby, walang kita. Walang kita. Yung pala, sabi ng Lord, yeah. kung ano nasa iyo, yun ang pagyamanin mo. So nahati-hati niya ngayon at yun po ang kanyang kabubot pa sa katuwang siya ni Ami sa pagmamalakad ng apartment. Opo. Kaya Na pinalak na sanang ibenta ni Ami dahil sa Yeah. masama ng loob niya dahil hindi naman yata ako ganun pinapahalaga. Dito lang ako sa Japan. Pero ngayon, si Ami at ang kanyang pamilya ay may sarili na rin bahay dito sa inyo. Sa may kawayan at magkakasama po sila magkakapatid. At ngayon, sa kanilang bahay, Sister Ami ay house church natin. Yes. Sa Longos, Hope of Glory. Glory to God. Kitang-kita yung yung pagtutulungan, Yes. pagtutulungan ng dalahin ng bawat isa. That's right. Bili mo nang mamatayan, si Ami has to come home, di ba? Tapos yung makita niyang kulang sa atin niya, ay tinutulungan niya. Kahit na nagagalit, ikaw na nga tinutulungan, nagagalit ka pa, sinatsaga ni Ami. At para turuan, binabalik niya sa Word of God. Hindi yung, Ayun. tingnan mo naman ako, ang buhay ko Yeah, ganito. that's Hindi. true. Go back to the How Word ba of yan? God. The Word of God, yung Word of God ang gabay. Kaya Sister Baby, na mas natatanggap niya kasi hindi yung nanggaling sa ako na, patunayan ko, makinig ka sa akin, mas marunong ako, mas tagumpay ako. Hindi, kundi Nauna sa verse yung Word of God Sinasabi talaga. ng salita ng Panginoon Yung sa the atin. power of the Holy Word of God. Kaya pag may plano po kami magkapatid, halimbawa pinaplano po namin, lagi namin prayer, kung ano yung kalooban ng Panginoon. Yes. Kasi minsan palpak po That's kami. right. Yeah. Oo, Kaya pag talaga. nangyari, minsan sabi niya, ate, hindi natin to, di ba pinag-pray natin kung ano yung kalooban. Yeah. Uy, At pati nga yung pag-revive ng ating house church sa Praise inyong for bahay, it, o sa nanalangin kanginong sila bahay, magkasama. sa Nilano, parang nanalangin po. Hanggang sa ngayon, we have a better place sa ating lugar dyan. At ngayon nga, pagbabalik ni Ami sa Japan, ay magkakaroon din tayo ng house church sa Japan. Amen. Sa pamumunan ni Shepherd Ami. At habang si Shepherd Baby patuloy na naglilid dito sa may kawayan kasama of course si Lalisa at saka si Shepherd Ray. Mga kapatid, talaga sabi ko ng Bible, magdalaan tayo ng ating mga pasanin. May mga time talaga magkakasama ng loob. Yes, oo. At Tulad hindi ng- yun, Yes, hindi yun na distract siya sa kanyang mga pagtulong kay Sister Baby, no? Na nadidistract siya sa dahil parang nagtatapo, nagbukas, sasasaktan. Pero hindi, tuloy siya sa kanyang focus sa pagtulong sa paano tulong sa buhay ni Sister Baby sa pamagitan ng encouragement and then lovingly correcting her, no? Yes. Yung correction is also a way of helping
Yun, the truth in love, yun. Amen. Speaking the truth in love. Amen. Yan sinasabi. At makita natin na talagang sila magkapatid ngayon, the only girls among 6 ba? Apo, sis. 2 girls at 2 Beautiful 4 boys partnership. ay ginagamit din ng Panginoon na yung kanilang mga kapatid na lalaki at kanilang kabiyak ay makasama nila sa ating paglilingkod sa Panginoon. Yeah. Kaya mga kaibigan, nakita natin po ngayon ang isang napakagandang istorya ng buhay ng magkapatid kung paano sila ay nagtulungan sa pasanin nila sa buhay. At isang magandang gusto doon, nagkakatampuhan pero Yes. nagre-reach out pa rin. Sabi ko nga po, magkakagalit kami sigurado. Lalo na kung mag-stay sila sa Pilipinas. Dahil meron siya na hindi Paraan na magkaiba. Na hindi niya ako gusto. Meron din naman na hindi ko gusto. Pero sabi ko sa kanya, kahit magkagalit tayo, basta magkahawak kamay pa rin tayo. Kahit di tayo mag-uusap. Ayan, talaga. Kakagalit kayo. Kahit di kayo mag-uusap, pero maghahawakan kami ng kamay. Sabi ko sa kanya, sige ate, tutulak kita para malamig. Ayan ang bira. Puro biroan na kami. Kasi siya, yung kamay niya mahina. Yun ang mga akin ngayon na yung pa ako mahina. Ayan. Kaya pag magkasama kami, ako yung bubuhat, malakas yung kamay ko. Pero yung pa ako, siya naman yung Ayan, wow. Talaga Yan ang naman. napakagandang ugnayan. Kung saan ka mahina, tutulungan kita. Kung saan naman ako malakas. Wow! Napakaganda po ng atin pong napag-usapan ngayon at makita natin po na mahalaga na hindi na magkapatid, kundi sa buhay na ito, kailangan po natin ng iba. Lalo na kung kapatid mo. At isang hamon niya kapag kami kanya-kanya ng pamilya, di ba? Pero talaga merong effort talaga. At yung sensitivity sa panuntunan ng Panginoon sa Bible at yung galaw ng Panginoon at yung ating pananampalataya, lalong pagbubuklo rin ng Panginoon ang ating mga puso, di ba? Kaya napakahalaga po na maunawaan po natin na talagang kapag ang Panginoon ang kasama, ay naroon ang tagumpay. Amen. Katulad naman ni Joseph, di ba? Opo. Nag-prosper siya because God, the Lord, was with him. Nag-succeed siya because the Lord was with him, di ba? Na-protected siya ng temptation because the Lord was with him. Amen. Sa atin, hindi lang with him. Yeah. In us ang The Panginoon. Lord is in us. Yes. Yeah. Manalangin tayo sa ating panalangin natin si Sister Tess na may ikling panalangin para i-bless ang magkapatid at ang buong liaban siblings. Okay. Tayo manalangin. Aming Diyos na napakadakila at napakabuti sa lahat. Maraming salamat po sa kung papaano mo, Panginoon, pinalago ang pananampalataya dahil dito pati ugnayan ng magkapatid ay yung pinagpala. Maraming salamat po sa kanilang mga buhay at naging lakbayin, Panginoon. Mula nung sila'y bata pa, ang hirap na pinagdaanan nila ay hindi nagdala para isumpa ang buhay, kundi lalong magsikhay at lumapit sa Panginoon. Maraming salamat po kung paano sila iningatan mo at pinalago ang ugnayan at ngayon ginagamit upang maluwalhati ang dakilang pangalan mo. At ang kailang mga iba pang mga kapamilya at mga kapatid ay patuloy na mailapit sa iyo. At ngayon ay ang kailang tahanan na ginagamit upang maging daluyan ng pagpapala at ilaw sa maraming nakapaligid sa kanila. Panginoon, iyo silang pagpalain. Ang kailang magandang halimbawa ay magsilbing inspirasyon sa aming tagapakinig. Pagpalain mo po ang aming mga kasama nakikinig ngayon. Na sila ang katulad ng ginawa mo sa buhay ni Sister Baby at Sister Ami, yun din ang gawin mo sa bawat pamilya ng bawat kasama namin nakikinig ngayon. Papagtitibayin mo ang mga ugnayan, kasama lalong higit ang aming pananampalataya sa iyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, sa Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you. At salamat Sister Baby at Sister Ami sa inyong pagkapaunlak sa aming paanyaya. Yes, Lord, thank you so much. Naway, lalo pang pagpalain ng Panginoon ng inyong partnership Amen. para ang lahi ng liyaban. Hindi lang mga in-laws, mga hipag, bayaw, pati mga apo at mga pamangkin Amen. ay ating patuloy na maagapayan. Yan ang misyon ng ating Shepherd Ami at Shepherd Baby. Dito sa Pilipinas
at dito sa Japan. Ako, ang bilis ng oras namin. At talagang tayo ay magpapaalam na ulit dito sa Family Matters. At tayo nagpapasalamat po sa lahat ng ating mga tumulong sa atin. Yes, katulad ni Absi Di Ferrer. Yes. Ayan. Brian De La Cruz, si Phil Lagtapon, Desa, Tunaw, at ang production technician, RTV team, broadcast engineers, at sa umagapay po sa atin sa broadcast transmitter side. Yes, at syempre pa sa lahat sa inyo na ating kaagapay at kasama dito sa Family Matters. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa amin. Kami po ang inyong mga lingkod, Bishop John Milan. At Tess Milan po. At sa pangalan ni Kuya Willie Basilio, nagpapasalamat kami sa kayo ay kasama namin dito sa Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless. God bless. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.